Sa gitna ng patuloy na kampanya laban sa Pogo, may bago na namang modus operandi para makapag-recruit ng mga biktima. Yan ang ulat ni Daniel Manalasta. Sa unang tingin, akalain mo na ordinaryong travel ad lang, na nakalagay pa all expense paid o libre at limited stocks lang. Travel incentive raw katulad na lang nito na free travel to Thailand. Pero ayon kay Senator Risa Hontiveros, bagong modus na pala ito kaugnay ng Pogo. May mga bago pa silang modus, no? Mga travel ads. Kunong travel ads sa simula. Pero sa mag-signify ng interest, parang pasa-sign in nila at i-recruit nila sa mga scam operations na pala. Ang masaklap nito, mayroon na raw mga nabiktima. Sabi ni Hontiveros, may nasa 12 Pilipino na ang naghihintay na ma-rescue sa bansang Myanmar. Aminado ang senador, mahirap talagang tuluyang mabura ang Pogo sa bansa. Dahil sa tagal ding narito ito sa bansa, mula daw noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Last month or early this month, nakahain na yung aming anti-Pogo bill. Naglabas ng EO ang Malacanang para bigyan pa ng ngipin yung inanunsyong Pogo ban at tuloy-tuloy yung mga law enforcement operations. Pero obviously kulang na kulang pa rin. Pero sa gitna ng Pogo ban, sabi naman ni Senate President Francis Escudero, nariyan naman ang PIGO o Philippine Inland Gaming Operations. Kaya sa nakikita ng senador, dapat din itong suriin. Sa PIGO, Pinoy ang nagsusugal. So yung sinasabi nating bawal sa mga dayuhan, pinapayagan natin yung mga kababayan natin gawin yun. Kung may sunod na akbang man, yun ang dapat suriin at pag-aralan. Kung masama ang Pogo sa foreigner, mabuti ba ang PIGO para sa Pilipino? Yun siguro yung next chapter kung sakasakali. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.